So sino nga ba talaga ang dapat nagpapagawa ng mga sira sa loob ng mga rental property? Katulad ng apartment, condominium, commercial, industrial at iba pang mga rental property. May nagtanong kasi sa atin nung kailan, sabi niya 3 beses na yata hanggang 5 beses nang nasisira yung kuryente ng tenant niya. Sabi niya siya raw yung nagpapagawa ng mga unang beses, pero sino daw ba yung magpapagawa in the following times no, na nasisira yun? Kasi nga paulit-ulit daw yung sira ng kuryente nila na hindi natin alam kung ano yung reason nun, kung nag-jumper ba o nangat ng daga or di natin alam, no? So, sasagutin na lang natin in general dito sa vlog na to yung mga pwede nating ma-share, no? According sa experience natin din before at sa mga company rin na nirent din namin kasama ng boss ko before, na nagtrabaho din kasi ako before sa ibang mga employer, at may share ko sa inyo yung mga other details ng pag-rent namin before. Kasama na rin yung mga na-experience natin ngayon. Guys, before we start, baka pwede naman ako makahingi sa inyo ng isang like lang dito sa video na to. Share nyo na rin sa mga kaibigan nyo at kung may gusto kayo idagdag, comment down below na lang. Disclaimer ko lang na yung share natin today ay according lang sa mga actual experiences natin. Ganun din sa mga na-experience ko sa mga bigger companies, no, na nakatransact na rin natin before. At sa mga landlord din na kilala natin na nagpaparin sa mga commercial and industrial. Ganun din sa mga residential. Kaya lahat ng mga good points na makukuha mo dito sa vlog na to, kunin mo na. Tapos yung mga hindi mo gusto at sa tingin mong ayaw mo at hindi applicable sa inyo, alisin mo na para maging balance yung kontrata mo someday. At maging maganda yung pagpaparent mo para win-win din kayo nung tenant mo. Kaya ako ikukwento to kasi marami na talagang mga tenant at landlord ang nag-aaway dito. Kaya kung isa ka naman tenant at nanonood ka dito, mabuting tapusin at panoorin mo rin to. Nang sa ganun, at least kung sakasakali mag-rent ka, malaman mo rin yung mga, syempre, dahil napanood mo na tong video na to, mag-aatubili ka tuloy basahin yung kontrata. Mabuting malaman mo rin yun at matanong mo na sa landlord mo, ano ba yung mga policies nyo tungkol dyan? Kasi madalas nagpag-aawayan yan dahil hindi talaga malinaw kung ano ba talaga yung nasusulat dyan at kung ano nga ba yung mga policies dyan na pwedeng mangyari kung merong mga damage sa loob ng property. Ang sagot talaga dyan is depende po. 3 depende po ito. Number 1, depende sa kung ano yung nakasaad sa kontrata ninyo. Number 2, depende kung landlord renovation ba yan or consumables. Number 3, depende kung natural or intentional. So dito muna tayo sa number 1. Depende sa contract kung ano yung nakasaad sa inyo. Isa sa mga na-experience namin nung nagtrabaho ako before sa isang malaking company, no, nag-rent yung boss ko ng isang building. Almost 300,000 kung di ako nagkakamali yung upa dun before sa isang buwan. At isa sa mga contract namin is kami yung magre-renovate nun. At kung sakasakali, no, na kung may mangyayari mang sira sa mga kuryente, tubo, sa mga flooring nito, sa mga walls, sa mga outside vicinity area ng property na yun, na almost 10 years yung, by the way, yung leasing term namin. So kung ano raw yung masisira dun sa property, labas man or loob, kami na raw yung bahalang magpagawa according sa contract namin. So, ibig sabihin, may mga contract pala na depende sa usapan ninyo. So, lipat naman tayo sa mga pangkaraniwang property katulad sa atin sa mga rental properties. Sa amin naman, no, sa experience namin, ang ginawa namin dyan para fair enough naman is depende kung landlord renovation ba yan or consumables. Kaya pupunta tayo sa number 2. Depende kung landlord renovation yan or consumables. Ang nilagay namin, kapag may mga major na sira na dapat i-renovate, katulad po ng plumbing, tulad ng electricity, mga connection, mga kisame, or mga sa hagdan, sa labas, mga bagay na nasisira na wala naman talagang kinalaman yung tenant, kami po talaga yung sumasagot nun. Ganun yung ginawa namin sa kontrata. At kung sakasakaling consumables naman yung masira, mga bagay na pangkaraniwang ginagamit lagi, no, na common area or common things na ginagamit at ginagalaw lagi ng mga tenant, tulad po ng gripo, tulad ng ilaw, tulad ng mga doorknob, kung sakasakaling masisira yung mga consumables, according sa contract namin, sila yung magpapagawa nun. Pero hindi naman tayo sobrang higpit tungkol doon kasi there are times din naman, no, na kung sakasakaling kaya naman namin i-repair, no, tinatry namin, sa abot na makaya namin, na kami na mag-repair, lalong-lalo na kung baguhan pa lang yung tenant. Kunyari, less than 6 months pa lang siya, nasira na kagad yung doorknob. Madalas, ginagawa namin, tinatry namin gawa ng paraan since baguhan pa lang naman sila at nasira kagad yun. Pero most of the time kasi, brand new naman yung kinakabit namin sa ibang mga consumables doon, halos wala pang gas-gas. Kaya, so anong nangyari is kapag sila ay nakasira nun or sabihin na natin na damage sila, no, accidentally, nahatak nila or nasira nila kunyari yung gripo or napuwersa nila kunwari yung doorknob, kunyari may mali silang paggamit or piglalaroan nila yon at nasira, sila na yun talaga nagpapagawa nun. At pupunta naman tayo sa number 3. Depende yan kung natural or intentional. So may
mga damages po kasi na natural lang po talaga. So example, no, sa experience namin before, kunyari napuno yung yung inidoro. So titignan natin kung umaapaw na ba talaga yung Poso Negro. So pag hindi yan umaapaw at di pa yan napupuno, at may isang tenant, siya lang yung kaisa-isa nagbara. Nagbara kunwari yung inidoro niya. Malaki yung kutob namin na meron silang participation kung bakit nagbabara yung inidoro. So sa mga cases before, may mga istorya dyan na dinudukot yung inidoro, may nakukuwang napkin. Yan yung sinasabi ko na intentional. Which is dapat, kung natural occurrences lang yon yung pagkabara ng inidoro tulad ng pagkapuno ng mga Poso Negro, kaya nagbara talaga yung mga piping system. So si landlord talaga sumasagot yun. Papasok yun sa landlord renovation. Pero since may mga intentional na pangyayari before, dapat i-consider nyo rin yan. Isa pa sa mga example niyan, may kilala tayong landlord. Pagkatapos umalis ng tenant niya, nawasak or parang may sumuntok dun sa kisame. Kung titignan mo talaga, hindi siya damage lang na nasira dahil napatakan ng ulan kasi wala namang tulo ng ulan. So ang ginawa nila is, chinek nila at kinusap nila yung dati nakatira. Yung pala ay parang nagwala, yata yung tatay ba. Hindi ko lang kung nagwala ba yung tatay or nakagalit niya yung landlord, something like that. So intentional yung ginawa nila sa pagsira sa kisame, so na-charge sila dun. So kung nasira naman kunwari yung kisame dahil napapatakan ng ulan, titignan mo rin yung mga ganong klaseng senaryo. Hindi naman lahat ng sira, baka mamaya sinasabi mo intentional, pero hindi naman pala. Tignan mo rin yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa mga property, ba't sila nasisira. Maganda kung magkaroon ka ng record para at least alam mo kung intentional or natural lang yan na nangyari. So sa lahat ng to, yung tatlong depende pag samasamahin mo, dagdagan mo na lang ng mga other details na meron ka sa utak mo ngayon or nalaman mo, dagdag mo dyan, magiging mas maganda yung kalalabasan ng kontrata mo. At bukod dyan, kumonsulta ka rin sa mga notary public kung may kulang ka or dapat idagdag. Ganun din sa mga watchers natin, mag-share din kayo ng mga ideas nyo dito sa comment down below natin kasi may mga bagay na nalalaman din yung iba nating watchers sa mga ibang tao din na hindi pa nakaka-experience ng ganun. Yung mga watchers kasi natin dito guys, hindi lang sila nag-apartment, yung iba dito nagko-commercial tsaka industrial. Kaya mabuting malaman din nila na may tatlong depende pala sa pag-charge kung sino nga ba talaga yung nakatoka sa pagbabayad or pagpapagawa ng mga nasisira sa loob ng rental property. Depende sa contract kung ano nakasaad, depende kung landlord renovation yan, consider nyo rin yan. Baka mamaya obvious na si landlord na dapat yung magpagawa, ayaw mo pa rin pagawa, pinasasapa mo pa rin sa tenant mo, kawawa naman. At yung consumables, depende sa'yo kung gusto mo i-charge sa kanila or hindi, depende sa usapan nyo. Pero sa amin, kinarge namin sa kanila yon. Pero anything naman na magkakaroon ng renovation, di naman kami pumapali at nagpapadili ng sobra dyan para makatira sila ng maayos doon sa bahay na nirerenta nila sa amin. At pangatlo, huwag nyo kakalimutan, depende kung natural yan or intentional. Kaya mabuting investigate nyo rin yung mga nangyayari sa property. Kung may sira, huwag kayong pagawa ng pagawa, mabuting pag-aralan nyo rin bakit siya nasira, baka mamaya intentional yan, or kaya hindi man intentional na para saktan ka or inising ka. May mga times kasi before na na-experience kami na may mag-asawa na nag-aaway lagi at nasira nila yung pinto ng CR namin dahil sa pag-aaway nila. So wala naman kami kinalaman doon, pero syempre kailangan nila magbayad. Anyways, kung may kulang sa mga sinabi ko, comment down below lang. Stay tuned lang kayo para sa mga new vlogs natin this week. Thank you.